Parang mga opinion nyo. Thank you. Ang sarap. Ang sarap naman tignan niya. Mainit. Parang mga opinion natin. Yes! Grabe, oh. Bilingan mo na. Parang nababalik tayo sa Vietnam. Diba? Sincha! Para ba? May mga usapan talaga guys na masarap pag-usapan kapag may sabaw. Katulad ng Yeah, kasi habang lumalamig yung pagkain, umiinit naman yung opinion ng bawat isa. True. So, welcome to Bawal Maingay Podcast! But we did it anyway. So, since pa ang ating comfort food, Comfortable na rin tayong magsabi ng mga controversial opinions. tulad ngayon, we're talking about something for real. Yes, and today we have our friends here. Introduce yourselves naman. Okay. Hi, I'm Helen. And I'm Crinel. So, what do you do po for work and fun? Charot. For work muna. Okay. Pero fun din siya. So, I'm a freelance scriptwriter and director. So, yung mga events sa iba't ibang like corporate or social, any kind of events na gaano ko. Na, yun ang aking work. Okay, how about Miss Helen? Wow, miss yan. Miss you. Hi, I'm Helen. I'm 30 plus years old. Wow. OA. Young stunner. 30-year-old stunner from Rizal. So, I'm a entrepreneur and a content creator and cloud chaser minsan. Napapadalas lately kasi tumataas yung views. Charot. Dahil ba yun sa something you do for fun? Oo, okay. For fun naman, we love eating around the metro. Around the metro and around the world. Hindi, joke lang. Actually, yun yung halata naman. Mahilig kaming travel din. And also, lately, nahilig kami sa pickleball. Oo, yun talaga. Kasi syempre, hindi na tayo bumabata and health is wealth. Corrected by. And ako naman for fun, syempre, kikay-kikay stuff, mahilig ako mag-makeup, arte-arte, girl things na pagkakagastusan. Yes, dyan tayo magaling. Correct. So, for our first topic, guys, ito yung things society pretends everyone like. So, sa inyo, ang first question ko is, what's something everyone say that they love, but honestly, you don't? Parang, yun yung ko sa sabaw kanina. Oo nga Okay. Personally, syempre, lagi tayo nag-scroll, di ba? Content creator. Yes, So, talagang pagdilat ng babaeng to ay talagang si cellphone. Ako, ang hindi ko kaya for now is yung pipila ko sa restaurant na trending. Oh. At talaga naman pinipilahan. Feeling ko, yung energy ko, hindi ko siya kaya ipila sa 3 oras. Like, sige, go kayo sa mga restaurant. Pero ako, hindi ko kayang ipila yon ng sobrang tagal. Kasi maalam ko naman na magda-die down din naman yung lines, yung ganyan. And then, by then, itatry ko siya. Yun lang yung form. Huy, baka ma-cancellation form. Eto na po, canceled. For real. For real. How about you, Tito K? Medyo connected dun yung sagot ko. Yung parang yung mga iba na parang, you're gonna post about it, pero totoo, hindi naman pala gusto. Di ba parang gano'n yun? Medyo ko noon, big no-no sa akin yun. Because, yun nga, parang I've known, kasi si Helen, she's a content creator. So kapag may mga pinost, talagang ginagamit niya. Ganon din ako. So parang for real talaga. Kung ano yung pinupost, din talaga yung and kung ano yung pinupuntahan namin na mga lugar and food, example, or coffee, di ba? That's what we really consume and really patronize. Ganon. Okay, next question po. What's an overrated trend for you? Ako,
Nako, baka magalit mga tita ko. Charing. Pero ayoko talaga. Ayan, straight to the camera. Ayoko talaga ng AI na profile pic. Yung sa... Ay, di ba naging trend siya na yung... Yung parang... Hindi ko nakikita yung mga ganun. Actually, minsan hindi na siya halata. Oo. Pero feeling ko yung sobrang overly na... yung kasi parang kinakatuwa nila na may mga katabi silang ganon, ganyan-ganyan. So parang for me, una sa lahat, yung AI, inuubos niya yung tubig natin. And I mean, yes, it's a great tool for civilization sa modern times. Pero I hope we use it wisely. Na parang, alam mo yun, resources din naman talaga siya. Pero kung mag-generate ka lang ng 50 picture kasama yung idol mo, ganon, that's too much na parang, na siya. And wala lang, parang, syempre, yung creative pa rin sa atin. I'm sure everyone's a creative. Parang, alam mo yun, yung art, naging artist pa nga. Pero hindi ako nagmamalinis na, for real. Hindi man ako nagmamalinis na hindi ako gumagamit ng AI. Kasi, I'm sure, ang dami kong beses na, alam mo yun, napadali talaga niya yung life ko. It's just that, again, use it wisely. And that's for real. Yes, okay. To add na lang, no, to be honest, AI should be used as a tool talaga, pero not to be abused. Kasi ganun yung nangyayari. Parang hindi na siya na-humanize. Yun lang naman. Kaya yung trend natin ngayon na everyone's going AI, ChatGPT, etc., Claude, etc., sana naisip pa rin ng mga users na parang, uy, teka lang, nagiging tamad na ba tayo? You know, sometimes you question yourself. Kasi ako, medyo guilty rin ako minsan kapag nagmamadali or something na wala talagang mabilisan, AI, you know? Ayun lang. Parang ngayon, it's really a trend na kailangan din natin na itap yung sarili natin na, uy, wait lang. Yun. Not too dependent lang sa AI. At least samahan pa din natin yung totoo bang creativity. Yes. Yung touch of human ba? Ganyan. Yun. So, for real lang. Yun. Okay. Medyo controversial tong question natin. Parang may kaba eh. Yung, kanina pa iniinom yung suwada, ginawan tubig, no? Talaga napapalpitate ako, sis. Kinakabahan ako sa mga sagot ko. Sige, go. Ano yung hot takes mo? So good? What's a social expectation that should disappear? Social expectation. Okay. Ikaw muna. Ako lagi sumusunod sa sagot. Social expectation ay yung ladies first. Charing! Ladies first. Ladies first, kasi ako yung una mong pinapasagot. Tama, babato lang ako ng konti. Ako yung syempre, alam mo, yung hugot ko talaga sa social media, charot. Parang ang dami pinagdadaan. Oo nga, feeling ko, aking psych session. Hindi. Yung expectation na, syempre, sa social media, sobrang daming nagiging successful in their 20s or less than 20 years old. So parang, dahil yun yung mga stories na lumalabas online, parang feeling ko, a lot of the older generation, they expect na, bakit ikaw hindi ka naging ganyan? Tingnan mo nga to. So parang, grabe yung hold nun na parang, sorry kung hindi ko na-achieve yun at my 20s, diba? Yung mga ganong bagay. Or at less than, I didn't become a millionaire at my 18 years old. So, isa yun sa parang, sana we don't impose na yung mga ganong expectations, lalo na sa mga growing. Like, let's say, sa mga, kunyari sa mga teenagers ngayon na parang dapat 18. Kasi nakita ko sa Facebook, na siya, nakapagpatayo na siya ng bahay para sa pamilya niya. So, alam mo yun, naniniwala na kasi ako ngayon na we grow at our own pace. Yes. We have our, diba? For real yun. Ayun. It's not always a straight path. Yes, Wow. I love that. Meron tayong kanya-kanyang
ano bang tawag dito? May kanya-kanya tayong time. Yes. Iba-iba tayo ng timeline sa buhay. So, it's best not to compare yourself to other people. Hala, grabe, nagbigay na ng advice. Pero, Parang init pero ano lang to for real. For real yan. Okay. For reiterating that na talagang ganun. And may I just quote, kung okay lang direct, sabi nga ng Bini, ang buhay ay di karera. Oh! For real. And also, the world is, ano ba? Pwede. Chocolate. Oh, medyo marami ng chaos around. So let's be kind and wag masyadong pressure. Yun lang naman, kanya-kanya ng oras. Ayun, let me answer. What's your overrated, hindi, tapos na yun. What's a social expectation that should, to me, I think, ano yun ko to, ang atake ko dito, physically. Medyo ganun. Parang, sometimes, people still tend to, judge people based on their physical appearances. Na, sana, hello, 2026 na, ate. Oo. Ibayin na natin. Hindi na ganun. Porket, nakikita na, maitim ka or yung complexion mo, di ba? Parang ganyan. Tapos, i-judge ka na nila or hindi ka ganyan. Yung may judgment pa rin sa ganun. And, yun, I think, sa size din, di ba? Parang, pag mataba or pag sobrang payat, sana wala nang ganun. Kasi 2026 naman. Ayun. Magbago na tayo. Yung imbis na mag-good morning, sasabihin sa'yo, ay, ang kapal naman ng blush mo. Yeah. Parang ganon. Tita ko. Charit! Same po ba tayo ng tita? Charit! Kamag-anak kami. Ayun. lang. Ayun. Okay, so ang next topic natin. Hindi pa tayo cancel. Oo nga. For real, cancel na ba tayo? Okay. Yeah, so our next topic is hustle culture finally dead? Oh. Yung first question is, are we finally choosing rest? Go, ladies first. Yun talaga yung dapat mamatay na expectation, yung ladies first. Kukuha kong bani. Yes! Or this is our, upcoming banh mi flavor. LK banh mi. It's a fusion of Vietnamese and Filipino. Lechon kawali banh mi. Because I love LK so much. Yes! Sino bang may ayaw ng LK? Kailangan yun ang makancel. Charing. Sorry. Ayan. Is hustle culture. Ako, naniniwala naman ako. Siguro, perspective din. Like, ako 32 na. So, parang for me, yung hustle culture, na siya, dead na siya for me. Kasi naniniwala na ako ngayon na work smart na lang kesa work hard. Kailangan mag-rest. Oo. Though, syempre, dahil sa edad mo, parang kunyari, syempre, hindi naman lahat tayo binibigyan ng same, alam mo yun, plate. Yes. Diba? We are not, basta may, yung quote doon? Basta yung ganon, we are not served the same things. Kumbaga, wala tayong ganon, hindi tayo lahat privileged to be ganyan-ganyan, diba? Pero, syempre, nung mga kabataan natin, kailangan ganon. To step up the ladder, to expand our network. Pero, I think, dapat, alam mo sa sarili mo rin yung boundaries mo na dapat, at this time, dapat pinapakinggan mo na yung katawan mo. Yes. Hindi, Listen to your body nga, diba? That's right. That's for real. For real. So, Tito K, how's the, Oo nga, ito-check ko lang. Panalo. Munti ka na kung humingi ng Mang Tomas. Pero I think Sriracha will do. Masarap to. Thank you for creating this. Salamat po, Vietnamese. Eto nga. Yung hustle culture, to me, medyo, I kind of disagree with it's dead na. Pero I totally agree na people nowadays are really mindful of what's going on. Na parang, tama pagka hindi na kaya. Huwag nating push masyado. Pero of course, if I'm going to be serious or more serious about it, sa hirap ng buhay, yung diskarte natin talagang mga Pilipino ay talagang lumalabas. So the hustle culture, I think,
Tama ba? Ano ba definition ng hustle culture? Sorry just to be clear. Kasi yung parang katrabaho ka ng 20 hours. Okay. Hindi ka magpapahinga. Right, so I'm at the right path, no? So yung mga Pinoy ngayon, yung diskarte nila talagang go pa rin talaga. Pero of course, yung dapat hindi makalimutan yung, teka lang, pahinga is pahinga. Kasi kapag ang dami ng pabatay yung mga namamatay, you don't know, parang 20 plus pa lang na heart attack or something. Parang I think, may dito pa. Wala. Parang kailangan nating maging more mindful. Yun talaga. So, it's not totally dead. Yeah. Pero I agree na dapat maging ganon, maging conscious and mindful tayo sa ginagawa natin sa pag-hustle. Kaya go lang sa life. Yes. For real, yeah. For real. Meron nga po kung, balita siya galing ABS-CBN, pero sa TikTok ko siya napanood. Parang ang average na daw natin ay middle class. Middle class. So parang merong nagbigay ng opinion nila na yung mga kabataan daw ngayon, kahit nasa ganong stage, ay pinupush nilang mag-travel, magbigay ng ano. So, pero sinabi niya yun in a negative way. So, parang yung opinion ko on that is like, okay lang naman na ma-enjoy niya yung sarili niya kahit nandun siya sa stage na yun, di ba? Like ano siya, treat it like as a reward for yourself, for working hard. Diba? Yung kailangan meron ka din mga times for yourself, for your family, for your friends. Huwag puro work lang. Tama, sa libra tayo dyan. Yes! Di ba? Parang hindi dapat siya i-take as a negative na porket ganito ka. Hindi ka pwedeng mag-travel or such, di ba? So, ayun. For the next question, is being busy still considered success? Ayan, mauna ako dito. Hindi porket busy ka ay nagiging productive ka. And to answer it straightforwardly, hindi porket busy ka, successful ka. Hindi ganun. Because sometimes people spend their time na sobrang wise. You spend your time wisely in a way na busy ako to pamper myself. May ganun, pero kapag ka-successful ka, yun na lang siguro yung sagot ko dito. Parang it really depends on how you define success and kung paano yung successful na tao para sa iyo. Parang gano'n, 'di ba? Parang sa akin kasi parang kapag ka simple, wala kang utang. Pero syempre sino ba naman walang utang, 'di ba? Parang gano'n. Depende talaga. It's really subjective how you define a successful person. Pero hindi porket sinasabi na busy laging busy hindi ako nag-agree doon. 'Yon. Yes. How about Helen? Ayun nga, I agree din sa sinabi niya. And ako kasi, yun nga, depende kung paano mo define yung success eh. Parang ako gusto ko, yung pag sinabi kong successful ako is yung I can still do what I love, yung be with the people I want to be with. So, yun yung kino-consider kong success. So, I really make sure na I still make time for my family, my friends, ganyan. Yeah, me too. Ganon. Yung for me being successful is like you have time for your family, for your friends, doing what you love, experiencing things na hindi mo pa na-experience, ganyan. So yun, for real, wag tayong mag-push lang ng work lang. Kasi hindi natatapos ang success sa bank account. Yes, that's very true. For real. Yeah. Okay, so last question for this topic is what's something you've stopped glorifying? Stop glorifying. Wait lang Ako din. Ano ba? What's one thing that I stopped glorifying? I think yung mga medyo connected sa pa rin sa topic. Yung mga tao na umuoo kahit they mean no. I mean, guys, please learn to say no. Kung ako lang naman, kasi minsan parang sasama ka ba dito? Parang you're gonna say yes, pero sa loob-loob mo, pag sumama ka doon, parang pagod ka na, di ba? Parang hindi mo naman gusto. Laban naman sa loob mo, di ba? Parang yun lang naman. Parang let's stop glorifying. Naku, sama kasi tatama sa akin people pleaser. For real. That's for real. Diba? So,
sobrang sinasabi lagi nila sa akin yan, napaka mo, lagi ka nag-yes or something. Pero Naiiyak na siya. at times, Is that a Libra thing na sa akin Same. Kaya ang tanong talaga, what is the thing that you should stop? I think, yun. Same tayo! Sobrang yan, yung for this year, that's what I've learned, na stop saying yes to everything. Kasi you don't owe everyone your time. I love. That's for real. Yes, for Oh, kasi yung sila, hindi naman sila maabala. Parang ikaw yung sinestretch out mo yung sarili mo. Yeah. Tapos yung mga things, syempre, meron naman sa life natin, meron tayo may hierarchy, may priority tayo. Then, yung mga things na dapat mas nagmamatter for that time is, hindi mo na siya nagawa kasi nag-yes ka na Yeah. sa lahat. Yun, I agree dun sa sinabi niya. Yeah. Okay, and Yan, magsabaw muna tayo, guys. parang masyado na tayo, parang nag-iinit talaga. nag-iinit sa sabaw ng fa. Oh, true. Thank you. Okay, so yung next topic natin is popular advice that doesn't work anymore. And our first question is, follow your passion. Gagawin ba natin yung linyahan sa House of Us? Ako si Catherine, syempre. Passion! Mapapakain ba tayo ng passion na yan? Joy yun. Hindi. Alden pala yun. Jo. Sama-sama na yung movies. Follow Ay. your passion. What do you think? Ako, I learned it the hard way. Alam mo, yun naman talaga lahat. Oo. Diba? You learned it the hard way. Totoo. So, ako, well, depende kasi sa kind of person. Like, ako, yung personality ko kasi, hanggat hindi ako nasasaktan, hindi ko titigilan. Kasi feeling ko, mga, lang to, boulders lang to ng buhay ko na kailangan kong i-push through. Kaya what happened to me, yung, sorry, baka may tinga. Wala naman. Okay. Kaya yun nangyayari sa akin. Sobrang I learned it the hard way kasi hindi ako nakikinig. As in, pag sinabi mo sa akin, wag mo nang gawin yan kasi hindi na yan magiging okay. Hindi gagawin ko to kasi passion ko to. As in, literally my words. Alam niya na yan. Verbatim. Passion ko to. Gusto ko to yung iwan kong legacy pag namatay ako. For real yan. For real yan. 2 letters lang ang sagot ko. No. Okay. Okay. No. With period. Hindi, kaya nga sabi niya, she learned it the hard way. Kasi nung una, support lang. Diba? Support talaga. Pero, it came to a point na talagang the passion will really, lulubog ka eh. The passion will call you and it's called the bank. Wake you up in the morning and at the middle of the night na, Yung follow your passion nga, siya parang kulang. Yes. Yung follow your passion, pero syempre dapat consistent ka. Yeah. Diba? Wag puro passion lang. Kasi mahirap yun para hindi ka lumubog. So, dapat... May wisdom. Yes! Yeah, that's Kasi very important. pag puro heart lang, heart, hindi mo magiging blind ka sa ano ba yung reality mong itong passion na to. Like, for example, saan ba applicable yung passion niya sa work? 'Di ba? Na parang gusto mo gawin to kasi ito yung na-envision mo, ito yung puso ko. Pero pag hindi mo inisip kung ano ba yung dapat mong gawin para hindi ka lumubog Yes. sa decision path na gusto mong tahakin, wala. Yeah. Yun. So, yun nga, yung passion, dapat, may learnings, syempre, and you have to be consistent. Yun. So, yun lang. Dapat may growth pa din dun sa passion na yun. Hindi kayong stagnant ka lang na passion ko ito lang. yes. Kasi minsan din yung passion parang magiging delulo ka eh. Pag yun lang yung naisip mo. Nabaliw na pa. Oo. Tapos hindi mo na talagang, sa isip mo, talagang, na siya. So, ito pa. Hot take din to, ha? Yes. Yes. Yung, parang, hindi na ba nag-work ngayon yung everything happens for a reason?
Oo nga, no? Laging ganon, ano? Laging... Normal siya sa atin, mga Pinoy, na everything happens for a reason. Oo. Oh, What do you think? okay, pwede ba kang magkwento? A little ano lang, siguro pagkukuhanan ng, I think, wisdom. With my age, I think, pwede naman akong mag-share. Kanina pinag-usapan yung passion, and just to share, ako kasi, when I was in college, nakailan akong kurso. Nakailan ako. Sa mga bata dyan, kung nag-shift-shift kayo, medyo mahirap talagang magpaaral sa panahon ngayon. Pero yun nga, yung going back to the follow your passion, I think I'm just one of the people na na-bless ng magulang na go lang. Pero kasi dati kasi parang magdoktor ka. Ganyan yan. Mag-abogado ka, diba? Ganyan yan sila. Mag-engineer, ganyan yan. Pero going to the, everything happens for a reason. Right now, after ko ng college, diba, parang nakailang shift ako. Before, I took like a science course, and then I took financial, and then eventually I took the media studies, which nandun yung linya ko ngayon. Parang connecting the passion to everything happens for a reason. I think, to me, it worked in a way, because wala, masaya talaga ako dun sa kinahinatnan ng kung ano mang passion o kung ano mang pinaglaban ko nung panahon ko. Panahon ko! For real, I mean, yun yung stand ko dyan. So, for me, does it work? Everything happens for a reason? At times, yes. But, meron pa rin mga pagkakataon na, hindi na pwedeng everything happens for a reason, because minsan nagiging irresponsible na. Parang, nagiging ano na tayo na parang careless na parang, whatever it is, everything happens for a reason, parang do it for the plot. Diba? Ganun yan parang ganun, diba? Yun. How about you? Ako naman, actually, ito kasi yung lagi ko naman din sinasabi kay self. Oo, parang minsan kasi pag hindi na kaya ng ibang tao na i-uplift ka, kailangan mo na i-uplift yung sarili mo. So, yun na lang. Yun yung sinasabi ko. Just to move forward with yung mga past failures, ganyan. But, in connection din to follow your passion. Kasi since ang dami mong learnings dahil pinaglaban yung passion. So, ako, ganun ko siya iniisip na, maybe I went through with those kind of things para lang in the next decisions that I'm gonna make, mas wise na rin ako. So, ako, for me, sa situation ko ngayon, applicable pa rin naman siya sa akin. Like, I still apply that to my life para lang for my mental health. Ganun. Yeah, that's true naman. Yung everything happens for a reason kasi yung parang ano mo lang siya, parang excuse mo na parang okay, everything happens for a reason. Ganito talaga siya siguro, ganyan. Pero the thing is, how you will, get back sa kada setback na binibigay sa'yo, gano'n. Diba? Yung parang kung paano mo siya gagawa ng solusyon. Yes. Yun. Hindi yung parang puro, baka dahil ganito lang to. Magsa-stop ka doon. Yes. Yun. Siguro doon Tama. tayo sa kung paano natin siya ipapa-work ulit. Yes. Pwede ba ako magtanong? Kahit hindi ako host. Sure. Meron ba sa inyong tatlo na parang na dumating kayo sa point na parang, shucks, ano bang rason nito? Ba't nangyari ito sa life ko? Meron ba kayong mga ganon na point sa life? Na parang, Madami! Yeah. Meron. isa lang yung parang kumulong kayo, bakit ba ako? Bakit sa akin nangyari ito? What's the reason? Wala, baka maiyak ako! Sorry na. Editor, paki-edit ng MMK. Ang dami niyong hinahin, kailangan mahaba-haba yung topic na yan. Yeah, pero sobrang dami ng times na ganun. Wala, naiiyak na ako agad. Yeah, sobrang... episode 3 to. Hinati sa dalawa. Yeah, sobrang dami. Pero I will not go sa details pa ng Pero I take it, positively lahat. Actually, I really admire you nga. Yes. Uy, naiyak din. Naging to nito. Naging kaiyak. Kali gusto mo ba ito material? Pakikat na lang mo ayaw mo na. Go. Short lang. Oo. And I'm sure, as someone who witnessed from The beginning. the beginning, from the beginning,
Ayan. And I'm sure everyone here in Vietnamese, in Drip, could testify din how admirable you are as a person, as a, ano mo yun, as a sister, as a For mom. real. Diba? And lagi ko din sinasabi sa kanya na sobrang na-admire ko yung grit mo sa ginagawa mo. And I'm so proud of you, girl! Iyakan pala to. Dalawa kami sa marami kang ina-idol. Thank you. Ayun. Siguro ano lang, talagang, lakas ng loob. Yeah. Tsaka yung Hindi ko tuloy masusunod. yung yung alam mong nandyan si God sa process. Yeah, and talaga, for real talaga yan. For real, yes, for real. Yun. So, last question for this topic, bago tayo magkaiyakan. Your 20s are your grinding years. Is it true? Ano ba? Naiyak ka. Naiyak ka. Meaning ba yung parang hanggang 20, grind ka lang ng 20 sa Yung parang expectation ng mga... Siguro parang siya, yung grind ka lang ng grind and then Yes. after maaga ka magre-retire Oh, or actually, makakapag-travel something ka. na yung sa sinabi mo kanina, na yung expectation sa'yo na mga tao, na dapat at the age of ganto, dapat okay ka na, that may bahay ka na, may family ka na, ganto. Talagang career high ang career mo, ganyan. Yung mga ganon. Babalik ako dun sa we have our own timeline. Kasi ang hirap nga nung parang expected ka na you've figured out everything. Lalo na ngayon, the 20s, you just graduated, di ba, ng 23, ganyan. So, parang ang hirap naman na ma-pressure ka to figuring out what's the next 50 or 60 years for you on your 20s na nag-develop pa lang yung brain mo. Diba? Frontal lobe. Oo, ang frontal lobe mo, 'di ba? So ang hirap noon na ganun lang yung panindigan na mag-grind ka na mag-grind ng 20s kasi parang pag sinabi mo sa akin na grind, dapat sure ka na yun na yung gagawin mo for the next 50 years ng buhay mo. So alam mo yun, di ba nakikita naman natin na marami pa rin successful business people, successful na people pala in general, figured out what they wanted to do at their 40s, at their 50s. So, ayun, na parang, kasi mas gusto mo yung, di ba kunyari sa running nga, Yeah. hindi ka dapat todo sa first mile mo, sa first kilometer mo, ganon. Kailangan, i-maintain mo yung pang 24 kilometers, pang 42. So, mas okay na ganon, na, hindi ko sinasabing slowly but surely kasi, alam mo yung pag nag-pause ka din ng madalas, wala din siya ng, ng momentum mo. Pero, kumbaga, i-pace mo yung sarili mo sa ano yung kaya mo. Ganda nun. That's nice. I agree. Doon sa grinding years, I think wala talagang ito lang. Di ba? Walang ganun lang. Kanya-kanya. Yun lang. Bottom line is, kahit tama ka, 40 plus na or 50 plus na or mas bata pa. Di ba? Kung naturuan ng business ng maaga, bata pa, di ba? Hindi mo sasabihin yun lang talaga. Yun. Yes. So for our fourth topic, guys, what's a hill you're willing to die on? Diba? Translate. Parang Sienna Spear. Yung kanta ni Die on This Hill. Parang ganon. Yes. Stranger Things pala. So, yung unang topic, una natin. Friends don't owe each other 24/7 replies. So, ano yung mga parang ganun nyo sa life? What's a hill I'm willing to die on is work isn't your identity. For real yun. Na marami kang layers as a person. You're not just this. You're not just, parang ako. Hindi ka lang content creator, ganyan. Marami ka pang layers like, I'm a good partner. Wah! Huy! Sinabi ko lang. Sobrang OA. Na kasi pag gano'n na fix ka, na isa ka lang
isa lang yung identity mo. Parang pag nag-fail ka sa ganung bagay, you're a failure in general. Parang wala kang backup na, hala, pero okay naman akong anak, feeling ko okay naman akong anak, okay naman akong kapatid, ganon. Yeah, tama naman yun. Diba? Okay. To me, hindi palaging importanteng isipin mo iniisip ng iba. Yes! Alam mo, sobrang ano yan. Diba? Sobrang tayo yan. Diba? Na parang gigising ka sa umaga, gagawin magdedesisyon ka, and you're gonna base your decision on. Eh kasi baka sabihin nila, o baka isipin nila, eh kasi, yun. So yun lang. Parang, one sad lang gano'n. Diba? Yun. Ikaw, Ma'am JB, ano yung hill that you're willing to die on? I think yun, yung it's okay to outgrow people. Kasi we have our own season. So hindi kung naging friends mo ng ganito, kasama mo pa din hanggang ending ganyan. So it's okay na outgrow tayo ng mga friends, family, ganyan. Lalo na kapag hindi na siya beneficial. Hindi naman beneficial, pero wala nang positive na nagagawa sa life mo. So yun, parang hindi dapat magstay yung mga ganong tao. So, for me, ang hill that I'm willing to die on, that to live is to live. Kung mag-aalis ka para bumabuhay, parang gano'n. Yes! I'm a very deep person. To live is to live. Yeah. Grabe yun. Sinarealize ko siya in my grinding years. Charot. I'm in my grinding years kasi right now. 20s pala. Anyway, yun. Parang, pag nagstay ka lang dito, I think, hindi ko alam kung applicable siya sa ibang tao. Parang, you need to grow. Yeah. Umalis ka. I mean, hindi That's naman true. alis na negative ha. Like, for example, magta-travel ka, ganyan. So, gumawa ka ng bagay na makakapagpag-grow sa'yo. Yes. For Ayun. real Yeah. yan. For real. Yes. Nakaka-relate dyan. Yes. Okay, so next topic. Ako pala yan. Okay, next. Ako ulit, guys. So, our topic 5. O, diba? We've come a long way. Yes, and I think this Yes. is yung We've come a long way. last topic na to for today's So, eto yon, the pressure that syempre sa ganitong age, ang dami, iba't iba kasi. So, eto yung the pressure to have it all figured out. Ayan. So, ang question ko, na parang, when did you guys realize na hindi naman kailangan na you figured it out already? Parang ganon. So, kailan nyo yan na-realize? Hot take ulit. Ang hirap na nako-compare whatever you achieve to others na nandun na. And na-figure out na. Na-figure out na meaning like quote-quote. Are you sure? I mean, minsan we see na, shucks, ang successful niya or na-figure out na niya to or yun talaga yun para for him, for her, diba? Pero, yung pressure talaga, it really depends on how you deal with it. Kasi parang ang hirap na ilagay yun sa sarili mo na parang, ito pa talaga, yun lang naman. Parang, stop. I think we should all learn to stop being too hard on ourselves na ikumpara na, buti pa siya, gano'n. Yun lang naman. How about you, Miss Helen? Ako naman, mid-20s ko siya na-realize kasi after graduating college, hindi yun yung tinahak ko na karera nung time na yun. So parang feeling ko, ang term ngayon side quest Parang ang dami kong ginawa, like nag-aral pa ako ng iba-iba na like nag-makeup school ako, tapos nag-fashion din ako, ganyan. So parang nung time na yun, tapos nag-ano pa ako yung mga hosting. Ang dami ko talagang tinry na nare-realize ko na kini-question ko yung sarili ko and sinabi ko rin kay Crinelio na bakit parang ang dami kong kayang gawin pero hindi ako magaling sa isang bagay. So parang doon ko na-realize na and hindi talaga siya totally wrong ha. Kasi alam mo yon,
learning a skill is never a bad investment kasi para sa sarili mo naman yun. And ayun nga, yun yung mga bagay na sa mga pinipili mong choices ngayon when it comes to your work, ganyan, magagamit mo rin kasi yun na makikita mo rin na okay din pala na natutunan ko ito before kasi na-apply mo siya ngayon. So, ayun, sana daming sagot ko. Ano naman yun? For real yun. Yes. Totoo Wait naman lang. yun. Kapag kumakain ba kayo ng maiba lang ako, pwede bang higupin dito o talagang dapat nakaspoon? Pwede. Higupin. Actually, mali sa ba yun? Vietnam talaga. Hinihigup talaga siya. Ganyan nila yan gawin. That's the perfect way. I think para sa akin talagang Yeah, straight from the bowl yung sabaw. Actually, di ba, mas malaki pa nga yung bola. Gano'n na lang natin. Yun. Nakakamiss tuloy. Totoo. Pero, Ikaw yan eh. madami naman tayong tissue dyan. May niya talagang ginagamit. Wait lang, ilang tissue ba ang nagagamit nyo pag kumakain kayo ng may sabaw? So you're, charge na talaga si Tronel paglabas. Feeling ko yun yung basihan ng sarap. Kasi yung sobrang init ng sabaw, tapos pawis na yung cake. Kasi mainit pa na panahon. totoo, true. Ang init pa ng mga topic natin, girl. Yes, grabe nga ang mga for real questions. Going back doon sa chinichika ko kanina, parang 'di ba may quote nga tayo na Jack of all trades, master of none. So siguro kasi nafe-feel ko na ako yon, ganon na ang dami ko na ang dami kong inaral na kayang gawin. But alam mo yun, for me, it's not that bad at all. As long as meron ka pa ring bagay na consistent kang gawin. Pero it doesn't mean na hindi ka na pwede dapat matuto ng iba pang mga bagay. Like, magdadwell ka doon sa, yun lang alam mo. Pero paano kasi kung wala, parang biglang all of a sudden, I think the pandemic really, alam mo yon, made us realize na dapat we're not that. Hindi tayo parang, ito lang. Yes. Diba? Kahit kasi sabi nila, do not put your eggs in one basket. Ganyan. So, ayun, yun yung mga realizations ko ngayon. Yeah, actually yung pandemic talaga, ang daming na-open na opportunity for us Filipinos ha. Sobrang okay siya kasi ang daming yung parang nag-strive pa na ay kaya ko pala to, hindi Kahit pala. nasa bahay lang. Yes, 'di ba? There's always a way. That's true. Yeah. For real, for real. Yes. So guys, don't limit yourselves. I love Yes. So for the last question. Last na! Yes. Parang gusto ko pa ng 10. May pasok tayo later. Yes. Ay. Ayan. So guys, what's hotter, the broth or our opinion today? Mas pinagpawisan ako sa opinions. Pero pinawisan ako sa broth. Parang pareha sa akin eh. Kasi nakadami akong pawis sa init talaga ng sabaw. I love it. Ito ang evidence. Oo na. Okay, so now sa fast talk. Yes. So you will only answer for real or not for real. Okay, so I will read a line tapos mag-answer lang kayo for real or not for real. Okay. So, for real or not for real? For real or not for real? Adulting gets easier. Not for real. Not for real. Okay, 2, money buys happiness. Oh my God. For real? Ang pangit pagka For real talaga. Oo. The views and opinions does not reflect, ha? Pero, walang explanation dapat. Oo nga. Anyway. No explanation. So, your dream job exists. For real. For real. Closure is necessary. For real. For real. For real. Everyone has imposter syndrome. Not for real. Not for real. You can really have work-life balance. For real. For real. Healing isn't linear. Is it ano? Linear. Ano yun? Ano ba? For real. Hindi siya isang path. So, madami ka pang madala. Salamat sa explanation. ganon. For real. For real. For real. And True. For real. Yung Healing parang is- kala mo okay ka na. Gets ko na guys!
Masyado naman yung seryoso. Sometimes talagang for real. For real. Okay, soft life is possible. For real? For real. So, to close our podcast today for Real Talks, what's one belief you've outgrown this year? Okay, I believe. Universe, a question. Totoo. Sige. I'll let you go first. Ako muna? Sure. This year, I think, naniniwala ako na shucks, it's all about timing, you know? Everybody's always rushing in the morning. The moment you wake up, parang, I think, na-outgrow ko yon na lagi ako nagmamadali. I took time to make myself na paniwalain na hindi lagi nagmamadali, Kernel. And ganon din sa buhay in general, na parang I learn how not to procrastinate kasi ugali ko yan. As in yung parang deadline bukas, mamayang madaling araw ko gagawin. Ganon. And now, I learned dahil ganon, parang yung belief ko na na-outgrow ko na hindi dapat lagi nagmamadali. Parang mas nagkaroon ako ng time to be mindful of what I do. Na okay, physically and also sa diet, 'di ba? Mas mapili na kami, dapat may gulay kami palagi, dapat galaw kami, and also yung steps namin binibilang na namin ngayon, and also yung weight namin wina-watch na namin ngayon, and also with time, yung pag-spend ng time, ganun din siya, parang money rin siya, 'di ba? Kasi sabi nga nila, 'di ba, parang time is gold. Totoo talaga 'yon na every time you spend time with your family, your friends, your partner, anak, di ba, ganyan siya, doon mo mas na-realize fully how beautiful life is. Di ba? For real. For real. Yes. How about you, Helen? Ang belief na na-outgrow ko this year is yung actually nag-a-apply sa akin yung sa hustle culture. Kasi dati kasi naniniwala ko na kailangan yung work ko exceeds my sleep. Kasi parang paano ko magiging successful? Ganyan. Pero this year, and this year, na-realize ko talaga na kapag hindi ka nag-pace ng life mo, ikaw ma-outgrow ng life. So, ayan, isa talaga sa mga realizations ko this year. And I'm grateful to have a great partner then with me in this life. Again, I'm super grateful. Lagi ko sinasabi sa kanya na, I love doing life with you. Happy anniversary! Happy anniversary! December pa, pero December. yeah. Valentine's special, Ali, meron na rin. Napasok. Ayan. Okay, so siguro kaya comforting ang pho. Kasi syempre hindi lang dahil mainit siya, pati yung pinag-uusapan natin parang katulad ngayon parang nakaka-comfort siya. Yes, Tapos at the same time sobra. ako po kasi syempre medyo pa lang. Hindi naman sinasabing pinapatanda ko kayong lahat. Hindi naman talaga. We're Ang just, dami kong natutunan sa inyo. Yeah. Parang naging grateful ako na part ako ng podcast na to. Yeah. Keith. Yeah, thank you din. Kasi, pinaiyakan pa. Sabi ko, parang kala ko, alam ko na siya. Parang mas nakita ko na, oo nga pala, hindi mo talaga kailangan, alam mo na agad ngayon. Yeah. That, sometimes plans change. Ayun yung, Sisingit ko lang na prayers work. Yan, huwag kakalimutan yun talaga. Di ba, sinabi talagang ang panalangin ay napaka-lakas na tool para sa ating buhay. Yun lang. So yun nga, I love na-comfort ka din in a way. Wow, ako yung alam mo yung naging guest na din ba? yun naman. Naman tayo actually. Yeah, we learn from each other. And actually, madami rin kami natutunan from the hot topics natin, mainit na topics. And Wait lang. I'd like to thank you guys for inviting us. Salamat. Yes.
Thank you so much, Aden, for being here. You are our first guest here sa podcast. Kasi nung unang podcast namin, yes, staff. Thank you, thank you. Thank you so much. It's an honor. Thank you din kasi dito kasi lumalabas yung real na usapan. Thank you guys! And that